kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Victor Wembanyama, frustrated agad sa Spurs. Kanya-kanya ang laro, ayaw pasahan ng mga teammates. May papalit na sa pwesto ni Butler kung mawawala. Ayon kay Spoelstra. GSW takot mawala si Moody, malapit na sa deal. Noong Miyerkules, nilaro ng San Antonio Spurs ang kanilang ika-4 na laro sa NBA preseason laban sa Miami Heat sa Kaseya Center na nagtapos sa isang dikit na pagkatalo 120-117. Ngunit hindi ang huling iskor ang pangunahing pinagtuunan ng pansin ng mga fans. Sa halip, ang nakitang pagkadismaya ni Victor Wembanyama sa desisyon ng isang teammate ang nakaagaw ng atensyon ng marami. Sa unang 30 segundo pa lang ng unang quarter, nasa posisyon si Harrison Barnes malapit sa 3-point line. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Wembanyama, nakaiwas kay Bam Adebayo at pumuwesto sa ilalim ng ring, handa para sa isang madaling pasa. Subalit, nagdalawang isip si Barnes at piniling hawakan ang bola sa halip na ibigay ang pagkakataon. Agad ang naging reaksyon ni Wembanyama, nagpalakpak siya ng mga kamay at sumigaw ng may pagkadismaya. Malinaw na ipinapakita ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ni Barnes. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang makalipas ang ilang sandali. Gumawa siya ng isang backpass na nakuha ng isang manlalaro ng Heat na lalong nagpalubha sa kanyang mood. Hindi nagtagal, inulan ng kritisismo si Barnes mula sa mga fans dahil sa kanyang mga desisyon sa laro na itinuturing ng marami bilang bahagi ng sunod-sunod na hindi magagandang performance kamakailan. Sa social media, sinabi ng isang fan, paano niya hindi nakita si Wemby? Literally 7 talampakan at 5 pulgada siya kapag may sapatos. Isa pang fan ang nagkomento, alam ni Barnes na nagkamali siya. Nakita pa nga sa kawalan ng kumpiyansa niya sa pasang naging turnover. Idinagdag pa ng pangatlo, parang wala namang naitutulong si Barnes kapag nasa court siya. Sana mag-improve ang laro niya o ilipat siya sa reserve role. Si Wembanyama at ang dynamics ng koponan. Sa kabila ng kahangahangang rookie season kung saan siya ay may average na 21.4 points, 10.6 rebounds at 3.9 assists at nakuha ang 2024 Rookie of the Year award. Hinarap ni Wembanyama ang mga usap-usapan na ang ilang manlalaro ng Spurs ay nag-aatubiling isama siya sa opensa. Ang mga spekulasyong ito na lumitaw noong nakaraang season ay patuloy na lumutang habang sinisiyasat ng mga tagamasid ang dynamics ng koponan. Mas maaga ngayong taon, hinarap ni Wembanyama ang mga chismis. Inamin ang kanilang pag-iral ngunit mariing itinanggi ang kanilang katotohanan. Oo, narinig ko ito pero hindi ito malapit sa katotohanan, paliwanag niya. Kailangan ko ng oras para malaman kung paano ko gustong maglaro at kung paano ko kailangan maglaro para sa isang koponan. At sa tingin ko lahat ay kailangan din ng oras para malaman kung paano maglaro kasama ako. Walang kahit sino sa team na ayaw akong pasahan ng bola. Wala akong kahit sino na ayaw ko pasahan ng bola. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, noong nakaraang season, nakaranas ng pagkabigo ang Miami Heat sa NBA playoffs matapos matalo sa unang round laban sa Boston Celtics sa loob ng 5 laro. Ramdam na ramdam ang pagkawala ni Jimmy Butler na hindi nakapaglaro dahil sa sprain sa kanyang kanang MCL. Ngunit ngayon, tila nakakita na si head coach Erik Spoelstra ng maaasahang kapalit para sa kanyang star player. Noong Martes, natalo ng Heat ang San Antonio Spurs sa iskor na 120-117 sa Kaseya Center salamat sa kahangahangang laro ni Jaime Jaquez Jr. Naghatid ang batang forward ng 15 puntos, 6 na rebounds at 5 assists sa loob lamang ng 18 minutong laro at naging mahalagang bahagi ng tagumpay. Pagkatapos ng laro, pinuri ni Spoelstra ang performance ni Jaquez Jr. at sinabi, bahagi ng talento ni Jaime ay ang kakayahan niyang lumikha ng pagkakataon mula sa wala. Nararamdaman mong kaya niyang gumawa ng agresibong galaw, papasok sa paint at naging masigasig siya sa pagtrabaho sa paggawa ng plays dahil mas pinaghahandaan na siya ng mga koponan kapag hawak niya ang bola sa mid-post. Mga inaasahan para sa ikalawang season ni Jaquez Jr. Sa kanyang rookie season, ipinakita ni Jaime Jaquez Jr. ang kanyang potensyal na may average na 11.9 points, 3.8 rebounds at 2.6 assists in 75 games. Ngayon, inaabangan ang kanyang paglago at ang posibilidad na maging isang mahalagang manlalaro para sa Heat. I think for everybody else is just about does the scoring average go up? Ani Spoelstra. Gayunpaman, binigyang diin niya ang mas malawak na focus para kay Jaquez Jr. Sa tingin ko, ang kanyang epekto sa depensa ay magi-improve
lalo na't mas komportable na siya sa aming defensive system, kayang harapin ang hamon at gumawa ng mas maraming bagay sa depensibong bahagi ng laro. Potensyal na pamalit para kay Butler, si Jimmy Butler pa rin ang pangunahing haligi ng Miami Heat. Ngunit may mga tanong tungkol sa kanyang tibay habang papalapit ang bagong season. Ang pag-step up ni Jaques Jr. at ang kanyang kakayahang umangkop sa dynamics ng koponan ay maaaring magpagaan sa presyon para kay Butler at sa coaching staff. Ang pagiging versatile ni Jaime Jaques Jr. na kayang maglaro bilang shooting guard at small forward ay nagbibigay kay Erik Spoelstra ng mahalagang opsyon na nagbibigay ng pagkakataon na makapagpahinga si Butler kapag kinakailangan at maipamahagi ng mas epektibo ang workload sa buong season. Sa sumunod na balita naman, alam ng Warriors ang halaga ni Moses Moody at umaasa silang mapanatili siya sa koponan para sa darating na mga taon. Ang 4th year guard ng Golden State ay kwalipikado para sa isang rookie scale contract extension hanggang Oktubre 22. Kung hindi makapagkasundo ang Warriors kay Moody at o kay Jonathan Kuminga, isang 4th year forward, bago ang nasabing petsa, sila ay magiging restricted free agents sa susunod na off-season. Bagamat hindi pa malinaw kung malapit na sa kasunduan ng alinman sa mga manlalarong ito at ang Warriors, iniulat ni Anthony Slater ng The Athletic noong Miyerkules na ang mga kinatawan ni Moody ay nakipag-usap na tungkol sa balangkas ng isang extension na malapit sa mid-level exception range para sa maraming taon, ayon sa mga source mula sa liga. Ang kasalukuyang mid-level exception para sa 2024 to 2025 season ay humigit kumulang $12.859 million at tataas sa $13.5,101,000 for 2025 to 26, $14.144 million for 2026 to 2027-27, and $14.787 million for 2027 to 28. Nangangahulugan ito na ang average na taunang halaga ng kontrata ni Moody ay maaaring nasa pagitan ng $12 to $14 million. Matapos ang 111-97 win for Warriors. Laban sa Los Angeles Lakers noong Martes sa T-Mobile Arena, tinanong si Coach Steve Kerr tungkol sa sitwasyon ng kontrata ni Moody habang naghahanda ito para sa isang mahalagang season kasama ang Golden State. Parehong sina Moses at Jonathan Kuminga ay mahusay na humahawak sa mga bagay na yon, sabi ni Kerr. Nakatutok sila sa paglalaro. Nakipag-usap ako sa kanilang dalawa tungkol sa mga bagay sa extension. Alam nila na naiintindihan ko ang kanilang mga sitwasyon bilang isa ring dating manlalaro. Ang bawat tao'y humaharap sa natatanging kalagayan. Si Moody, na kilalang matalino sa kanyang edad, ay nakatuon sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Pagkakatiwalaan ko ang aking ahente, ang mga taong binabayaran ko para tutukan ang mga bagay na iyon at makuha ang pinakamainam sa sitwasyong iyon, sabi ni Moody pagkatapos ng laro. Gagawin ko kung ano ang kaya ko at iyon ay maglaro ng basketball. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.